Magpapatuloy tayo po sa Bible study natin kasi mahalaga po itong pinag-aaralan natin, itong mga nakalipas na mga linggo kasi sabi nga po dito, in the last days, sabing ganun ng Lord Jesus sa Matthew 24:5. Many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. Sabing ganun. Kaya importante po na makilala natin ano bang pakilala ng Panginoong Hesus sa sarili niya dito sa Bible. Kaya natin dapat na pag-aralan yung mga claims, mga I am statements ng Panginoong Hesus. Kasi isang gagawin ng kaaway in the last days na nabubuhay tayo ngayon sa in the last days of the last days na talagang maraming magsusulputan na mga false na Messiah o false na mga sasabihin I am the Christ o sila nga ang tamang daan or what. Pero itong pag-aaralan natin, pag mas matibay tayo kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa Panginoong Hesus, masishare din natin sa iba, sa mga kamag-anak natin na hindi rin sila madideceive katulad ng prophecy sa Bible that many will be deceived para mailigtas sila sa deception. Kaya kailangan natin tong pag-aaral na ginagawa natin ngayon tungkol sa Panginoong Hesus. Sabi rin ni Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Bali, ito ngang pinag-aaralan natin ay isang doctrine of Christ. Importante ito kasi may application din tong practical sa ating mga buhay. Siyempre, ang end goal natin being followers of Christ is to become like Christ. Kaya naman pinag-aaralan din natin to, balance of doctrine and life application. Ang for the past week tungkol kay Lord Jesus, the I am statements of our Lord Jesus. Ngayong gabi, so far napag-aralan na nga natin yung 5 na, yung tinuro nga sa atin ni Pastor Jay, at saka yung 2 natapos din natin, the great I am, saka yung the bread of life, tapos yung the true vine, tapos sabi last week, I am the way, the truth, and the life, di ba? Tsaka yung the good shepherd, natapos na natin, 5 na yon. Ito, ngayong gabi, pupuntahan naman natin ang pang-6 at yun ay ito nga, I am the light of the world. Hindi yata ano. Ang text natin for tonight, ay, nangyari na nakapost yung ating. Yan. Pupunta tayo sa text natin ngayong gabi. Ito yung John 8:12 to 21. Babasahin sa atin ni Ed kasi medyo maliliit yung dahil mahaba. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. The Pharisees therefore said to him, you bear witness of yourself. Your witness is not true. Jesus answered and said to them, even if I bear witness of myself, my witness is true. For I know where I came from and where I am going. But you do not know where I come from and where I am going to judge according to the flesh. I judge no one, and yet if I do judge, my judgment is true. For I am not alone, but I am with the Father who sent me. It is also written in your law that the testimony of 2 men is true. I am the one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Then they said to him, where is your Father? Jesus answered, you know neither me nor my Father.
If you had known me, you would have known my Father also. These words Jesus spoke in the treasury as he taught in the temple, and no one laid hands on him, for his hour has not yet come. Then Jesus said to them again, I am going away, and you will seek me, and will die in your sin. Where I go, you cannot come. Amen. Praise God. At bubulay-bulayan po natin tong John 8:12 to 21. We'll try to do it verse by verse or word for word para mas maintindihan natin yung pinaparating ng Panginoong Jesus dito sa John, sa sinabi niya na I am the light of the world. Unang-una sa verse 12, first part, tinawag kong 12a. Sinabi doon ng Panginoong Jesus, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. When Jesus said, I am the light of the world, he uses the tetragrammaton, the I am. Kung maalala nyo, pinag-aralan natin ito, the great I am, nung panahon na tinawag niya si Moses doon sa burning bush. Yun ang tinanong ni Moses kung anong pangalan ng Diyos. Ito ang pangalan na pinakilala niya kung sino siya. I am, that I am. Yun ang tinatawag na tetragrammaton. Yun din ang ginamit na salita ng Panginoon nung ginamit niya yung I am na to. Kaya sinasabi niya na siya ay Diyos nung sinabi niya itong statement na to na I am the light of the world. Yung I am na yon, he claims to be God. To say I am the light of the world is to identify yourself as God. Sabi sa Psalm 27 verse 1, the psalmist has said, the Lord is my light and my salvation. Ayun, kinumpare yung the Lord, yung Diyos, ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Sa 1 John 1:5, sinabi naman doon, God is light. Kaya tinutukoy dito, yun din ang tinutukoy dito, ang Panginoong Hesus, ang ilaw. And in Him, is no darkness at all. Yung mga nakikinig habang sinasabi ito ng Panginoong Hesus, puro Diyos yun eh. They understood what He was saying. He was claiming to be God. Nung time na yon, nung sinabi niya, I am the light of the world. He was claiming, I am God. Dahil nga doon sa ginamit niyang words na tetragrammaton na I am that I am. When Jesus said, I am the light of the world, it's a direct claim also to be the Messiah. Not only na God siya, pero siya rin ay Messiah. Alam ng mga Hudyo yon, yung mga kausap niya doon, yung mga sinishiran niya ng salita niya na I am the light of the world. Pamilyar yung mga Hudyo noon sa messianic promises na nanggaling kay propetang Isaiah. Nandoon yon sa Isaiah, makikita natin sa chapter 42, chapter 49, 50 and 53 na yan ang tinatawag ng messianic chapters of Isaiah, in which the Messiah is called the slave of Yahweh or the servant of Jehovah. Isaiah 42 prophesy about Messiah, where the Father speaks of Messiah, his servant, his slave. Sabi doon, behold my slave. Ang Father God ay nagsasalita doon, whom I uphold, my chosen one, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. Bali, ito yung prophecy that the Messiah who's coming will be empowered by the Holy Spirit. Kung naalala nyo, binasa ito ng Panginoong Hesus, the Spirit of the Lord is upon me. For sinabi yun ni Lord Jesus nung minsan na siya ay nag-share doon sa temple din. For He had anointed me, sabing ganon, to make the blind see, to make the captives free, and set deliverance to the captives, sabing ganon ni Lord Jesus minsan nung nasa temple siya. Makikita rin natin sa Isaiah 42 verses 5 and 6.
Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. Ito, pinapakilala ng Diyos kung sino siya. Sa verse 6, sabi doon, I am the Lord, I have called you. Kinakausap niya yung Messiah na darating, si Lord Jesus. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. Ayun, maliwanag yun. Nung kausap niya ang Panginoong Jesus as a prophecy dun sa Isaiah 42 verses 5 and 6, tinawag niya yun ng Panginoong Jesus na a light for the nations, a light for the world. Kaya naman, yun din ang pakilala ng Panginoong Jesus doon, that He is fulfilling this prophecy. I am the light of the world. Oops. Ayaw na nun. Dito naman din sa Isaiah 49 verse 5 to 7. And now says the Lord who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob or Israel back to him, so that Israel might be gathered to him. For I am honored in the sight of the Lord, and my God as my strength. He says, is it too small a thing that you should be my servant? Ito, tinatawag niyang servant yung Messiah. To raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. And not just Israel, I will also make you a light of the nations. Ito na naman, a light of the world. Pinaprophesy ang pagdating ng Messiah to be the light of the nations, a light of the world. So that my salvation may reach to the end of the earth. Thus says the Lord, the Redeemer of Israel and its Holy One. This is from God. We see prophecies say that Messiah will be the light of the world. When Jesus says, I am the light of the world, He is making the claim to be the prophesied Messiah, to be in the words of Malachi, the Son of Righteousness, who is now rising with the healing in His beams. In the New Testament, hindi lang sa Isaiah o Old Testament na prophesy ang Messiah as the light of the world. Kinonfirm din ito sa New Testament. We see the Lord Jesus Christ as the fulfillment of the prophesied light of the world. Kung titingnan natin sa chapter 1 ng book of John, verses 1, 4, 5, and 9, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him was life. The life was the light of men. And the light shines in darkness. And the darkness did not comprehend it. That was the true light which gives light to everyone coming into the world. Ito nga, pinakikilala ni John na ang Diyos, in Him was life. And the life was the light. Pinakilala niya ang Panginoong Hesus bilang Diyos at bilang the life that was light of men. John writes in the beginning of his gospel, identifies the coming Messiah, the Lord Jesus Christ, as the fulfillment of the light and the life. Sa John 8, verse 12, again, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus, I am a light in the world. Meaning, isa lang siya sa mga ilaw sa mundo, kundi sinabi niya, I am the light, the only one, the one and only light of the world. Hindi rin niya sinabi, I am light in Jerusalem, kundi hindi rin niya sinabi na I am light in Judah. Hindi lang po doon, kundi sinabi niya, I am the light of the world, para sa lahat, para sa buong sanlibutan. Ang sinasabi niya, siya lang ang ilaw ng sanlibutan. Walang ibang magpapanggap na liwanag, kundi siya lang ang tunay na liwanag. Kaya naman dapat tayo ay lagi lamang sa Kanya nakatingin, hindi po sa kadiliman ng mundo, dahil siya lang ang makapagbibigay ng tunay na liwanag. False lang yung mga light na binibigay ng mundo o ng ibang elementos na nakikita natin sa paligid. Kaya importante, ang Panginoong Hesus lang ang ating tinitingnan. Turn our eyes to the Lord Jesus, not to the left nor to the right, but straight upon the Lord Jesus.
Sabi rin sa John 8:12, pupunta tayo sa second part, sinabi niya, I am the light of the world. At pinangako niya, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Follow nung panahon na yon, panahon ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin ng follow, someone following a wise counselor. It's use of someone following the law obediently. It's use of a student following the teacher's line of argument. Nung panahon na yon, yun ang ibig sabihin pag follow, yun ang tinutukoy nila, hindi lang yung follow ka ng ngayon, bukas hindi, consistent. Kung ano yung sinabi, yun ang susundin mo, minuminuto, oras-oras, araw-araw. Hindi yung ngayon, tapos bukas hindi na. Kailangan consistent. Tapos, yung estudyante rin, hindi ka, yung estudyante kasi noon, hindi katulad ngayon na yung mga estudyante, nanlalaban na sa teacher, minsan binabaril pa yung teacher pag hindi nila nagustuhan. Nung panahon ng Panginoong Hesus, yung student talagang kung ano yung sinabi ng teacher, sinusunod nila. To follow Christ means as a soldier follows his commander, as a slave follows his master, as a person in ignorance follows a wise counselor, as a disobedient sinner turns to follow the law obediently, as a student follows the teacher's line of reasoning and argument. Kaya yun ang ibig sabihin dito na he who follows, yung follows dito. Malalim ang ibig sabihin nun, para tayong sundalo. Naalala ko yung si Uncle Mel ko, kasi dati nagsundalo siya. Ang kasabihan daw sa kasundaluhan, obey before you complain. Kaya ganun dapat tayo, obey lang tayo sa Lord at makikita natin kung paano ang magiging resulta ng obedience natin sa Panginoon. At naroon ang blessing sa pag-obey sa Panginoon. Para rin tayong mga alipin na sumusunod sa kanyang amo. Na para ba tayong walang alam, kaya kailangan natin ng katalinuhan ng ating Panginoon. Tayo nagpapakumbaba na kung wala ang Panginoon, tayo walang magagawa. John 8:12b, pagpapatuloy, sabi nga doon, to be a follower is to give yourself totally to Christ. Buong buo, 100%. Isusurrender natin sa Panginoon, hindi natin gagamitin ang sarili nating pag-iisip, ang sarili nating katalinuhan. Minsan, may sinasabi ang Diyos sa atin, kailangan sundin natin maski sa isip natin para tayong mas mayroon tayong mas magandang idea. Pero minsan, kailangan by faith gagawin natin katulad nung inutusan ng Panginoong Hesus, yung kanyang disipulo na para makakuha ng pambayad ng kanilang tax. 'Di ba? Sabi niya, manghuli ka ng isda at makakakuha ka ng pera doon na sasapat para makabayad tayo ng tax. Mangingisda yung inutusan niya. Sa ang isda ka naman makakakita na meron palang pera doon sa bunganga ng isda. Kung ginamit niya yung isip niya, at hindi siya sumunod, hindi sila makakakuha ng pambayad ng tax, pero sumunod siya, kaya parang kahit na hindi sensible yung utos ng Panginoon, dahil sa sumunod siya, nakita niya yung pag sumunod ka sa Lord, tama yung sinasabi niya, yung nakakuha siya ng pambayad doon sa bunganga ng isda. Ganon din tayo. Pag tayo'y nagsisik kay Lord, nag-uobey sa Kanya, minsan kukutsain tayo ng tao. Bakit ba siya nagbibigay ng tithes o kaya ng offering sa church? Ang laki-laki, samantalang pwede naman niyang gamitin yon. Pero dahil sa sumusunod sa Lord, nabibless ni Lord, nagkakaroon ng sariling bahay, nakakapagtapos ng pag-aaral, kahit siya ay hindi naman
mayaman, nagkakaroon siya ng mga hindi dapat na sa isip ng tao na mapasa kanya. Pero dahil siya ay nag-obey kay Lord, nagkaroon siya ng ganong mga pagpapala dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kaya ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin nung pinangako niya to. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. To say with the psalmist, the Lord is my light and my salvation, whereas it also says in the Old Testament, the Lord shall be an everlasting light. Follow me, Jesus said, and I lead you to my promised land. I'll be the light, the true light. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. The light is a magnificent metaphor. Ayun, ang liwanag at saka yung kadiliman, napakagandang example to ng Panginoon para makita natin kung saan mang kadiliman, pag nagkaroon ng kahit na isang posporo lang ng liwanag, napapawi yung kadiliman. Ganon din ang mangyayari sa ating mga buhay. Kahit na anong dilim ng ating buhay, pag nasa atin ng Panginoon, mawawala ang dilim na yon dahil sa kanyang presensya at kapangyarihan. Jesus Christ is the light of truth that dispels the darkness of falsehood. Ayan, nabubuhay tayo sa mga fake news. Pero kung tayo nasa Panginoon, bibigyan niya tayo ng katalinuhan, ng insights kung ano ba talaga ang totoo, kung ano ba talaga ang ating dapat gawin sa ating mga buhay. At tayo nga ay susunod doon at tayo nga ay magiging foolproof. Hindi tayo magkakamali sa ating mga desisyon. Jesus Christ is the light of wisdom that dispels the darkness of ignorance. Kahit na sinong talino ng tao, kung ikukumpara sa talino ng Diyos, ay kabubuhan pa rin. Ganun daw kalayo ang talino ng tao sa talino ng Diyos. Pero kahit na konting talino lang ang bigay sa atin ng Diyos, tayo ang pinakamatalino sa buong mundo. Jesus Christ is the light of holiness that dispels the darkness of impurity. Ito, ang Panginoon Diyos din ang maglilid sa atin sa kabanalan dito sa mundo na kung saan ang mali ay tama, ang mali ay tama at ang tama ay nagiging mali. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng liwanag upang tayo manatiling banal sa kanyang harapan. Jesus Christ is the light of joy that dispels the darkness of sorrow. Ano mang kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan kung tayo nasa Panginoon at sumusunod sa Kanya. Yan ang Kanyang pangako. Jesus Christ is the light of healing that dispels the darkness of sickness. Yan din ang pangako ng Diyos. I sent my word and healed their disease. Kaya naman tayo laging susunod sa Kanyang mga salita. Jesus Christ is the light of life that dispels the darkness of even death. Kahit ang kamatayan ay walang the sting of death, walang power sa Panginoon dahil siya ang buhay, the light of life. Jesus Christ is the light that dispels the darkness of evil. Yan. If God is for us, what can be against us? Sa ating Panginoong Jesus, lahat ng power of darkness we can trample and break and overcome because God is greater than anything else. The Pharisees therefore said to him, dito na tayo sa verses 13 to 19, you bear witness of yourself. Ito yung mga bashers ng Panginoong Jesus, ang mga Pariseo. You bear witness of yourself. Your witness is not true. Eto na naman, binabash na naman siya. Hindi totoo yung mga sinasabi mo, yung mga claim mo, yung mga sinasabi mo na ikaw ang Diyos. Kaya naman sumagot ang Panginoong Jesus, even if I bear witness of myself, kasi sinasabi nila, isa lang, ikaw lang, nag-iisa ka lang na wala kang witness, ikaw ang witness ng sarili mo, kaya hindi totoo yan sinasabi mo. Pero
sinasabi ng Panginoong Hesus dito, yung 2 to 3 witness, ginawa lang yan dahil sa mundo ng mga sinungaling. It does not apply to me because I am God. Sa akin, ito, basahin natin ang answer. Even if I bear witness of myself, my witness is true. Ibang standard ng Panginoong Hesus dahil siya ang Diyos. Kung anong sinabi niya, yun ang totoo. Kung anong pinangako niya, tinutupad niya. Kaya iba ang standard ng tao. Hindi mo dapat gamitin sa standard ko itong sinasabi niya dito. For I know where I came from and where I am going. Siya nga ay Diyos. But you do not know where I came from and where I am going. Hindi nga nila kilala ang Panginoong Hesus. Kahit na anong pakilala ng Panginoong Hesus sa kanila na siya ang Diyos, siya ang Misaya, hindi sila nakikinig. They are still in unbelief kasi they're not willing to listen and open their hearts to the Lord. Verse 15, you judge according to the flesh. I judge no one. And yet if I do judge, my judgment is true, for I am not alone, but I am with the Father who sent me. It is also written in your law that the testimony of 2 men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Kaya, yan ang sinagot ng Panginoong Hesus sa kanila. At sumagot na naman yung mga Pharisees na unbelievers, mga antagonists, mga kontrabida, mga bashers niya. Where is your Father? Sabi nilang ganun. Talagang kahit na anong paliwanag ng Panginoong Hesus na siya, ang kanyang ama, ay ang Diyos, talagang hindi nila maintindihan. Kaya naman pinapasay din ang prophecy ni Isaiah din tungkol sa hearing but not listening. They will hear but not listen. Yun nga, tinutupad ng mga Pariseo nito na mga ito. Kaya sinagot naman sila ng Panginoong Hesus, you know neither me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. Ayun, hindi napapagod ang pasensya ng Panginoon kahit na makulit, kahit na binabash siya ng mga Pariseo na to, tuloy pa rin siya sa paliwanag na pinapakilala niya pa rin, ako ay Diyos, ako ay anak ng Diyos, ako ay Diyos, ang aking amang sumasalangit ang Diyos, kaya manumpalataya kayo sa akin. Pero dahil nga sa unbelief, dahil sa mga mixed motives ng mga Pharisees, kasi yung time na yon, yung mga followers of Jesus dumadami na kasi na witness na nila yung 5,000 tao na pakain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng 3 tinapay at 2 isda. Tapos meron siyang pinagaling, yung dinala nila sa bubong, binutasan nila yung bubong na paralytic, nakalakad muli. Tapos sinabi niya pa na hugasan ng mga kasalanan. Kaya dumadami na, kaya itong mga Pariseo natatakot na sila dahil may motibo sila, yung mga offering sa temple mababawasan, kaya isang dahilan din yung bakit nila binabash ang Panginoong Hesus dahil yung income nila bumababa na. Kaya hindi naman talaga sila nagsiserve kay Lord o naghahanap ng truth, kundi ang pera ang nasa isip nila, hindi naman ang Panginoong, hindi naman ang makilala ang Panginoon, ang Mesaya. Kaya iyon, hindi nila makita-kita kahit na anong paliwanag ng Panginoong Hesus na siya na nga yung Mesaya, bingi pa rin sila kasi ang talagang motibo nila sa buhay ay ang material things, ang pera lang. Pupunta po tayo sa last verse, John 8:20. Sabi roon, these words Jesus spoke in the treasury. Ito nga daw yung sinabi ng Panginoon Jesus na I am the light of the world. He who follows me will never walk in darkness. Yung sharing, yung nagpe-preach ang Panginoong Jesus tungkol sa kanya, tungkol being the light of the world, being God and being the Messiah. Iyon ay nangyari dun sa treasury, in the temple. Yung treasury na yon ay located in the court of the women. Yung court of the women sa temple na yon,
ay ang pinakamalaking area. Papakita ko lang. Ito yon. Kung nakikita nyo ba, ito yung Court of the Women. Ito yung temple nung time of the Lord Jesus. May Court of the Gentiles, dalawang malalaking place. Para sa mga hindi Jews yan. Ang makakapasok lang sa temple, ang allowed lang doon ay mga Jews. Kaya ang lahat ng nakikinig sa kanya doon sa inside the Court of Women ay puro Jews ang nakikinig sa kanya. Ito yon yung malaking area ng temple. Dito, pagpasok yun. Tapos may tinatawag din ng Court of the Men. Susunod dun sa Court of the Women. Women, nandun yung mga babae. Both men and women nandito pa, pwede dito sa area na to, sa Court of the Women. Pero paglampas na dun sa Court of the Women, sa Court of the Men na, hindi na pwedeng pumasok yung women doon. Tapos susunod naman dun sa Court of the Men, Court of the Priest. Tapos yung holy place, inside the holy place is the Holy of Holies, where the presence of the Lord dwells. Hindi, walang ibang pwedeng pumasok doon kung hindi yung pinili na priest for that season. Tapos yung time na to, yung nagpe-preach si Lord Jesus dito sa place na to, Court of the Women, dito rin nangyari yung, kung naalala nyo yung sinare ni Pastor Jay tungkol sa kay Anna the prophetess. Nandito ang Panginoong Hesus noon, nung time na yon, nung baby pa siya. Dito nangyari yon. Dito rin sa Court of the Women, nangyari yung the widow's mite. Dito kasi nakalagay sa Court of the Women, yung tinatawag na treasury, yung kumbaga sa modern times, yung offering box, doon nilalagay. 13 na offering box yun na nandito sa Court of the Women. Treasury ang tawag nila doon sa offering box. Tapos, bawat offering box na yon may pinaglalaanan, may ID yon kung para ba to sa maglilinis nung temple, kung para ba ito kung saang gawain. May mga ID yung mga ano na yon. Tapos ang shape daw noon sa ano, parang trumpet. Kaya pag may maghuhulog ng coin doon, kaya maririnig nila kung gaano kalaki yung ibibigay mong coin. Kaya alam ng mga tao noon, yung widow's mite, maliit lang yun. Kasi dahil nga sa design nung offering box na yun, kumakalansing o baka walang tunog, kaya ganun, alam nilang maliit. Ito nga, the Court of the Women was the spot where the most packed court in the temple. Nakita nga natin yun, yung pinakamalaki kasi na area dun sa temple. Kasi both men and women nandoon, kaya talagang maraming tao doon. Thousands of people ang nandoon nung nagsalita ang nag-preach si Lord na I am the light. Napakadaming tao noon. At nandun din sa Court of the Women, yung tinatawag na candelabra, the great candelabra. Kaya nung sinasabi ng Panginoong Hesus yon, may katuturan yon nung time na yon, kasi importante dun sa court na yon yung tinatawag na candelabra. Kaya nakaka-identify yung mga tao nung sinabi ng Panginoong Hesus na I am the light of the world. Kasi yung candelabra na yon, yung mga ilaw na yon, mataas yon, mataas. Tapos yung temple mataas din. Pag iniilawan daw yun sa gabi, para daw yung diamond na nakikita sa buong Jerusalem. Kaya talagang light, para siyang light of the world talaga dahil sa kanyang liwanag, lalo na pag gabi, pag madilim. Kaya yun ang ginawang example ng Panginoong Hesus, I am the light of the world. Tama-tama, tinaon niya na may candelabra doon nung sinabi niya yun nga siya ang Messiah, ang fulfillment, being the light of the world. Tama-tama, katabi niya yung candelabra nung time na yon. When yung candelabra na yon, yung time na yon,
na nag-preach ang Panginoong Hesus. Feast of Tabernacles daw yon, umpisa ng Feast of Tabernacles, sa mga isa sa mga feast ng mabinigay ng Panginoon sa mga Hudyo. Yung Feast of Tabernacles, nandoon yung isa sa mga isa sa mga ritual nila, may candelabra na pinupuno nila ng mga candelabras yung ilaw to. May poste, tapos may 4 daw na bowls, container na siyang nagbibigay ng ilaw. Tapos daw, napakataas daw nun, kaya meron daw hagdan na yung mga young priest, silang umaakyat para i-refill yung mga oil para dun sa ilaw. Tapos, every night they would go around, they would light these large candelabras and they would burn all night. Ang tawag daw ng candelabras na to, na pag-iilaw na ito, illumination of the temple. At ang reason dito, kasi sineselebrate nila yung 40 years na sila ay nasa ilang. They wandered in the wilderness, and how did they know where to go in the wilderness? Dahil sila ay pinangunahan ng ilaw. At alam naman natin, pag gabi, pillar of fire, at pag araw naman, light cloud in the daytime. Yun ang nangunguna sa kanila, di ba? They move with the cloud of God's glory sa araw, at pillar of fire by night naman. Yun naman ang naglilid sa kanila. This was the light that led them in the wilderness. Kaya nila sinicelebrate tong candelabra na ito, the illumination of the temple, dahil nga dito part yun ng Feast of the Tabernacles, dahil nga nilid sila ng light na yon from the wilderness into the promised land supposed to be. Pero dahil nga ito yung itsura ng candelabra, all over may ganito daw, malaking ilaw, may 4 na bowls doon, tapos meron diyan na hagdanan para ma-refill yung kaya mataas, kaya kitang-kita yan kahit saan kang parte ng Jerusalem daw. Yun naman ang sinasabi, pero sabi naman ng iba, exaggeration daw yun. Pero ang point doon, maraming tao nakakakita at as the pillar of light in the day and the night. And kinumpare nga ito sa present time naman, I am the light that will lead you to the kingdom. Yun naman ang Panginoong Jesus, I will lead you to God, to heaven, to everlasting life. It's not a light to be looked at, not a light to be admired. It's a light to be followed. It moves, it is to be followed. Kaya yun nga, para tayong panahon ni Moses, na kailangan susunod tayo sa ilaw na yon. Kung nilid ka na maglakad patungo sa north, kailangan sumunod ka. Hindi ito naka-steady lang. Kailangan susunod tayo. Hindi ito pandekorasyon. Kundi ito ay para sumunod tayo, yung ilaw na yon. Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Yan ang challenge ng Panginoong Hesus, kung naaalala nyo. He said to his disciples, follow me. They followed the cloud, they followed the pillar, and they were led to the promised land. That whole generation died, of course, and only the next were able to go in dahil nga sa disobedience. Jesus said, if you follow me, you will go in. You follow me, this will light you all the way to. You receive the full promise of eternal life. Hindi lang ang eternal life, sabi nung iba, mag-start na daw dito habang nasa lupa pa lang tayo. Kaya pag sumusunod tayo sa Panginoon, itong buhay na to, gaano man kadilim ang paligid natin, meron pa rin tayong liwanag dahil ang Panginoong Hesus is the light of our life and our life. Jesus effectively captured the crowd in the stunning temple ritual turns to him. Ito nga, naging effective nga dahil sa ritual na yon during the Feast of Tabernacles, the illumination of the temple.
nakarelate yung tao kung anong sinasabi niya na He is the light of the world. Sinasabi niya doon, I know the way out of darkness, He says. I know the way out of the darkness of ignorance. I know the way out of the darkness of sin. I know the way out of the darkness of sadness and sorrow. And I know the way out of the darkness of death. Follow me and I will lead you to life, eternal life. Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya ito, let us honor the light of the world in our lives and follow Him so that darkness will flee. Any form of darkness will flee from our lives, and the light of life we will become the light of this world as well. Amen. Yan na. That is the end of our Bible study. Meron kayong masishare habang ating binabasa ang mga pangako ng Diyos, kung ano man ang sinabi sa atin ng Holy Spirit. May nakikinig ba sila, Lily? Yun nga po, darkness is yung absence ng light. Kaya may mga tao na naliligaw ng landas kasi wala po silang light o wala silang Jesus Christ sa buhay nila. Kaya nakakapag-commit po sila ng kung ano-anong heinous crime or nakakapag-commit sila ng mga mga karumal-dumal na krimen. Kasi nga po puro darkness ang nila. Hindi, wala po silang light sa kanilang buhay. Wala po silang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Kaya may mga tao rin na nade-depress, then nagsusuicide dahil nga po, walang light sa kanilang buhay. And then sa atin din po as representative po tayo ng ating Panginoon, tayo rin po ay magsisilbing light and salt dito sa mundo nga po. For example po, di ba, sa workplace, yun nga po yung nakukwento ni Ate Jing, yung mga kasamahan niya is laging nagsasabi ng bad words. Pero pag nandun yung presence mo, di ba, parang may hesitation or nag-hesitant sila na magsabi ng bad words kasi nafe-feel nila yung presence mo, nafe-feel nila yung presence ni Lord sa buhay mo. Kaya yun po, as representative nga po ng ating Panginoon is tayo rin po is magsilbing light and salt nga po dito sa mundo nga po. So yun lang po. Let's go. Praise the Lord. Sabi ko naman, hindi ba, narinig ba ako? Narinig ako, Oo. Nung kapag hindi pa Kristiyano, katulad ko, nung di pa talaga ako Kristiyanong matatawag, and hindi ko pa talaga natanggap na fully si God. Walang siguro yung darkness, yun yung walang direksyon. Walang direksyon yung buhay mo. Kasi yun yung kadiliman na pagkakaintindi ko dito. Dahil wala si Jesucristo talaga eh. Hindi mo pa tinatanggap ng buong buo. Kaya walang direksyon yung buhay mo. Walang yung light kasi na yun yung magga-guide sa atin para sa right path na dadaanan natin, patutunguhan natin. Kung wala talaga si Kristo sa buhay natin, puro kadiliman, walang direksyon yung buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero kung nandiyan na si Lord, may ilaw na tayo. Meron ng magga-guide kung saan ang tamang direksyon dapat nating puntahan. At saka ang kagandahan talaga na kasi minsan kahit na tayo, mga Kristiyano na tayo, may mga pagsubok
Lalo na kung lalo gusto nating lumalim kay Lord. Yan si Taning, ayaw niyang ano eh. Kumbaga papatiring ka niya eh. Yung daan mo, papatiring ka niya eh. Dahil ayaw niyang tanggapin na dumidiretso ka ng daan, kaya papatiring ka niya. Ang kagandahan lang doon, hindi tayo iniiwan ni Lord. Yung ilaw niya, nandun at nandun pa rin. Yung guidance niya nandun pa rin. Kaya yung hindi kanya hayaan na talagang patuloy na madapa. Andun yung guidance niya na tutulungan kanyang tumayo ulit. Yung ilaw niya, nandun pa rin eh. Hindi kanya yung iiwan na kumbaga mananatili ka na naliligaw. Yun ang kagandahan kapag may Kristo na tayo talaga sa buhay natin. Talagang magkakaroon ng direksyon yung buhay natin. Ang kagandahan. Amen. Ang sabi nila, yung mga Kristiyano daw hindi namamatay. Pagka believers ka pag namatay ka, pupunta ka naman sa langit. So, actually, ang sabi nila, ito raw buhay natin dito sa atin ay parang impyerno kasi mas pupunta ka sa langit eh. Ibig sabihin, mas magandang buhay mo sa kabila. Buhay natin dito ngayon, meron tayong mga pagsubok, meron tayong mga nagagawa na minsan ayaw ni Lord, pero hindi natin naiwasan, pero nagsisisi tayo. Pero doon, hindi na tayo magsisisi, wala nang pagsisisi doon, wala nang iyakan. Panay ko na lang doon, panay praise and worship na lang tayo, panay kasayahan. 24/7 natin wino-worship ang Lord. Kaya pag nandito raw tayo, dapat kung hindi tayo komportable sa mga praise and worship na 1 oras, 2 oras, nabubor na tayo, paano ka gusto survive sa langit? Doon 24/7 ka doon nag-worship eh. Hindi ko pwede, hindi ko worship. Kaya sabi nila, you have to train yourself now how to praise and worship the Lord 24/7. Practice the presence of the Lord. Parang si Lord nasa tabi mo lagi, hindi nawawala sa tabi mo. Yung conscious mo nandun siya. Kasi pag nandun siya lagi, hindi ka makagawa ng hindi maganda eh. Sabi nga nila yung may what would Jesus do? Pag meron silang kwentas nakalagay doon, what would Jesus do? Kasi pag nanood ka ng mga X-rated movie, kasama mo yun, tatanungin mo, guilty ka. Parang kasama mo si Lord eh. Hindi ko pwede pumasok doon, lalabas ka eh. Kasi kasama mo si Lord, nakakaya. Yun sabi nila, kaya medyo... Saka merong philosophy yung tao Pilipino na nagkonsabi niya. Alam mo pinaka-convince paano ko makakasiguro na may langit? Kung gumawa ko ng hindi ko na tuloy nagawa yung gusto kong gawin sabi niya. Paano pa hindi ko nalimutan ko na yung kalimutan ko na yung analogy niya eh. Sabi naman ng ikaw ba engineer ka? Sabi niya, hindi bang engineer kung sigurista yan? Kung nagdi-design tayo, meron tayong second option lagi. Na pag hindi nag-workout, meron ganun din ang gawin mo dyan. Kung hindi ka sigurado, mas mabuti gawin mo ng tama. Accept the Lord Jesus Christ and go for it. Kasi kung wala ng langit, di at least nakakaroon ka. Pero kung may langit, nakapamuhay ka pa mabuti, pupunta ka pa ng langit. Kung lang yung analogy nila, pero that's not the good analogy. Parang kung lang philosophy sa kanya.
po, yung ano ko po dyan is yung sa light of the world, tsaka yung light and darkness, nakita naman po natin, di ba, opposite talaga siya. So, subukan kaya natin na lumakad, yung as in literal na darkness. Di ba po, may panganib. For sure, hindi natin alam kung may panganib, may, di ba? So, like ang in doubt kung tama ba yung step mo. Di ba po? Yun yung darkness. Ibig sabihin, walang, yung direction mo, hindi mo alam kung saan ka makakarating. And most likely, you will be in danger pag di mo nakikita yung daan. Kung literal po nating iisipin din. Pero kung may ilaw, di ba po, nakakalakad tayo ng maayos. Tapos, alam natin na hindi tayo mapapahamak kung may ilaw sa daan. Kahit nga rin po sa pagdadrive eh. Di ba pag total darkness, for sure, manganganib ka sa pagdadrive mo. Kailangan mo ng ilaw. Literally. So, kung sinasabi po ng ating Panginoon na siya yung light of the world, kahit sa mas malalim na sense, makikita po natin na yung paglakad natin sa mundong ito, kailangan talaga natin ng guidance, which is yung ilaw nga ng Panginoon. Kasi, paano po na natin makikita yung path ng Lord kung bulag tayo or wala tayong nakikita? So, I don't know, sobrang, ewan ko kung napapaliwanag ko ng maayos. So, I pray na, mabigyan ako ng Holy Spirit na kung paano pa siya mas mapaliwanag yung nasa nararamdaman ko or yung binibigay sa akin ng Holy Spirit about light of the world. Pero yun nga po, kapag tayo naglalakad sa mundong ito, kailangan natin ng ilaw ng Panginoon para sa right direction, para po makita natin ang patungo sa Kanya. So, yun po yung sa akin ng Holy Spirit na siya yung ilaw. Kasi nga po, hindi nga natin makikita yung direction papunta sa Panginoon kung madilim. Kaya ho siya yung ilaw natin. Yung kanyang mga salita ang ating guide. Ganon din ho, kapag naglalakad tayo sa daan or nagdadrive tayo, yung ilaw din ng kotse or yung light post ang nag-guide sa atin para hindi tayo mapunta sa bangin or sa maling direction. So, yun po.